Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Deputy Speaker Rodante Marcoleta binanatan ang ACT Teachers Party List Representative na si Franz Castro sa pagdinig sa Senado. Matapos tila ipagpilitan nito na dapat panagutan ni dating Ito talaga mga kaibigan ang kailangan sa loob ng Senado mga kaibigan, Marcoleta. Kaya sana mga kaibigan sa susunod tatakbo siya bilang senador. Pilitin natin siyang paupuin mga kaibigan, iboto natin mga kaibigan. Pangulong Rodrigo Duterte ang di umano'y graft and corruption na ginawa nito sa panahon ng kanyang panunungkulan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos banata noon si Vice President Deputy Secretary Sara Duterte Carpio ng ACT Teacher Party List na si Franz Castro ay tila panibagong kalbaryo at kahihiyan ang sinapit nito sa kamay ng katauhan ni former Deputy Speaker na si Rodante Marcoleta. Matapos questionin ni Castro ang di umano'y pamamahala noon ng ama ni Vice President Sara Duterte na si former President Rodrigo Duterte. Umani ng iba't ibang reaksyon ang naging congressional hearing kung saan tila ipinipilit ni Castro na dapat panagutan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga di umano'y graft and corruption na isinampas sa Grabe naman sila Franz Castro mga kaibigan. Hanggang ngayon di makamove on. kanya. Ang kasong ito ay tila ipinagpipilitan pa rin di umano ng marami sa mga makakaliwang grupo, kung saan ay isa sa mga tumututol noon na bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na ipasa ang Bayanihan Act 1, kung saan ay nagbibigay ng financial aid o ayuda nung kapanahunan o kasagsagan ng pandemya. Ayon kay ACT Teacher Party List Representative Castro, malinaw daw ang graft and corruption na nangyari sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, kaya dapat daw ay hindi ipagsawalang bahala ng Kongreso ang mga posibleng patong-patong na isampa sa dating Pangulo. Ipinagpipilitan pa nga ng ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro na dapat raw ay bigyan ng kaparusahan si Pangulong Rodrigo Duterte at mga di umano'y sangkot sa pinaka-anomalyang korupsyon na kanyang ginawa. Matatawa ka na lang talaga mga kaibigan ano, pag narinig mo yung mga ganyan. Ano. Yung pilit nilang sinasampan ng kaso yung malaking naiambag dito sa Pilipinas. Yung mga klaseng utak yung mga yan. Sa kanyang panunungkulan. Ngunit ayon mismo kay Deputy Secretary Rodante Marcoleta, ito'y pawang kasinungalingan at imbento lamang dahil laging malinis ang pamamahala ng dating Pangulo hanggang sa manalo si President Bongbong Marcos. At ayon pa kay Deputy Speaker Rodante Marcoleta, tila wala ng saysay ang mga akusasyon ng mga miyembro ng Makabayan Bloc o kabilang na si Castro, na mukhang hindi raw nadala ng tirahe nito si Vice President Deputy Secretary Sara Duterte Carpio at utusan pang mang-hire ng 30,000 public school teachers. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento. At ayon pa sa kanila, dapat tanggalin na iyang si Castro
Napakaraming teachers ang naloko niya. Ginagamit lang ni Castro ang mga teachers. Makakaliwa lang naman. Hindi na ba kayo titigil? Mga kaliwaan kayo ang magaling na gumawa ng hokus-pokus at kung ano pang anomalya. Bakit ba hindi na lang kayo makontento na sa panahon na nakaupo si PRRD at hanggang bago siya umalis ay napakaraming magandang pagbabago sa ating bansa? Lalo na sa transportasyon, ang build. Build, di ba ang pinakikinabangan natin yan? Hindi talaga uunlad ang ating bansa kung palaging may mga taong kagaya nyo na sa tuwing may magagandang bagay na nagagawa ang presidente ay pilit nyong hinahanapan ng butas. Please, pakisabi nga sa panahon ba ng kaliwaan, ano ba ang nagawa nila at ng iba pang umupo bilang presidente? After Apo Marcos, ang Pilipinas ay isa sa worst country. Lalo na sa airport natin, poverty at sa makikita mo Manila Bay na puro basura, ang magulong Baklaran, Divisoria, Quiapo at etc. na halos wala nang madaanan ng mga sasakyan dahil nagkalat ang illegal vendors at nagkalat na basura. Kahit siguro sino ang maupo, may maganda mang layunin para sa ating bansa kung marami ang mga katulad Minsan mga kaibigan, nasa atin din talaga yung pagdidisiplina. Nasa atin din kung paano natin i-apply sa sarili natin, no? nyo na pansarili lang ang iniisip. Di tayo uunlad at ahon sa kahirapan. Mabuti na lamang after Tatay Digong, nariyan si PBBM upang ipagpatuloy ang lahat ng di natapos sa panahon ni Tatay Digong. Let's cooperate na lang para di naman sa atin na mga Pilipino ito. Tanggalin na yan, act teacher na yan, panggulo lang yan, huwag bigyan ng budget yan. End quote. Dito sa Bayanihan 1, ibinigay natin yung lahat ng kapangyarihan kay President Duterte para mag-procure ng mga kinakailangan natin para wag mamatay yung ating mga kababayan that time. So masasabi niyo ba na nagamit ni President Duterte yung lahat ng kapangyarihan niya by that time? At hindi siya mananagot dito sa Anti-Graft and Corruption Law at saka Money Laundering Act. I'd like to know the purpose why our dear colleague is asking for documents that would prove whether or not Mr. Chair, tinatanong tinatanong ko po ito, Mr. Chair, excuse me, please. It's still my So I hope hindi po hindi po mawawala yan sa time ko, yung tanong ni DS Nicoleta, Mr. Chair. Mr. Chair, I am guided. Bastos talaga yun mga kaibigan, no? Si Franz Castro, ano? Paras sila ni Sira Ulo mga kaibigan. Paras sila bastos. The rules of our committee, considering the long time that I have worked with this committee, you have always advocated that we will do this, even the questioning should be germane and consistent with the trajectory and the object of our inquiry. The inquiry is about the COA report of 2020 as it relates to the DOH fund as transferred to PSDBM. I think, with all due respect, the questions are already beyond the directions to which this investigation is supposed to go, Mr. Chair. Thank you. Ang sarap pong pakinggan na gusto po nila makipagpistok. Alam nyo, sa totoo lang, pag ngayon nyo lang po napakinggan to, itong mga sinasabi nila na gusto namin pistok para matapos na tong yung communist guerrilla warfare. Simple lang po. Gusto nyo pong maging totoo yung sinasabi nyo, magsibaba na po kayo. Tatanggapin naman po kayo. Tapos saka po kayo makipag-usap. I-surrender nyo lahat, di ba? Hindi po eh. Gusto nyo, ayaw nyong magpailalim sa ating Isa lang po ang tanong. Willing ba yung kakausapin ng gobyerno na kilalanin yung ating saligang batas? O kung hindi po sila willing, wala na pong pistok eh. Real talk po. Mula po kay Cory. Nung alam nyo yung kay Cory, kino-commercial pa yan, no? Yung pistok na talagang akala mo talagang tatahimik na sa Pilipinas eh. Lahat po ng Pangulo, as in lahat ng Pangulo, mula kay Cory hanggang kay Pangulong Duterte, nakipag-pistok po. Ano po ang katangian ng lahat ng pistok na yan with CPP-NPA? Lahat po yan
hindi po nag-prosper. Lahat po ng pistok sa parte po ng gobyerno, kaya nga nakikipag-pistok eh. Gusto po nila talagang matapos na. Kasi problema po eh. Problema po yan, di ba? Wala pong gobyerno, kaya nga nag-e-enter sa pistok eh. Wala pong gobyerno ng Pilipinas na ayaw matapos yung problema na yan. Talagang gusto po nila na mawakasan na yung problema natin sa insurgency. Kaya po nakikipag-pistok. Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy, kasama po si Pangulong Duterte. Lahat, as in lahat ng Pangulo. From 1986 to 2016. Lahat po ng nahalal na Pangulo, nakipag-pistok. Pero tignan nyo po, isa lang po ang sasabihin ng mga rebelde. Sino po ang sinisisi nila kung bakit po bumabagsak yung pistok? Katulad po ng dati, ganito po ang kanilang paninisi lagi. The breakthrough in the peace negotiation have generated much support. Yan. Hindi yan. Okay. Ayan, no? After Duterte first canceled them in 2017 due to the sabotage by the militaries and opponents of basic socio-economic and political reforms. Lagi pong ang sinisisi ng mga rebelde kung bakit hindi po nagbunga yung pistoks. Lagi po ang sinisisi yung gobyerno ng Pilipinas. No? Ibig sabihin, kung isa o dalawang gobyerno ng Pilipinas, pwede pa po yan nasisihin yung gobyerno eh. Nakikipag-pistok sa inyo. Biruin nyo po, kada magpipistok, nagpapalaya po. Ang sinasabi po nila, kung sino po yung mga nakakulong na leader nila, yung po yung miyembro ng pistok. So, natural, palalayain mo yun dahil sila yung makikipag-negotiate eh. Ilang beses na po, mula po kay Joma Season, na pinalaya po ni Cory. Kada po may pistok ang bagong Pangulo, magpapalaya po ng leader nila. Pero kada po matatapos po yung pistok, sino po sisisihin ng mga rebelde? Yung pong gobyerno. Yung gobyerno hindi tapat sa pistok. Yung gobyerno hindi. Paulit-ulit lang po. Hanggang dumating kay Pangulong Duterte. Alam niyo po kay Pangulong Duterte, nagbigay pa po ng 3 cabinet position, no? Sa mga rebelde. Agrarian Reform, Department of Agriculture, ano pa ba isa? DSWD, no? Totoo, real talk po. 3 po ang binigay sa kanila. Pero bakit po pinatigil na, bakit po in-scratch na ni Pangulong Duterte? Wala pa rin tigil sa kaaambus. Ano po sinasabi ng mga sumusukong mga rebelde? Ginagamit nila yung pisto kasi malaya po sila para magpakalakas muli, para makapag-recruit. Wala pong humahunting sa kanila. Pistok eh. Hindi po tayo against sa pistok. Gusto po natin na mag-usap pero siguraduhin po natin na yung kausap natin ay tapat din naman. Di po ba? Kung isa o dalawang pangulo lang, pwedeng sabihin na isisi yun sa gobyerno. Pero kung lahat na ng pangulo ay hindi natutuloy sa kapayapaan yung pistok, kung hindi sa pagpapalakas lang nila, hindi na po ubura na paulit-ulit na lang tayo. Pinagtatawanan na lang tayo. Ang dali lang naman po. Yung sinasabi lang para matigil na po, di subuko na lahat. Pumasok na po sa gobyerno. Nananalo naman kayo. Sabi nga ni Llamas, kung di ako nagkakamali, tao po ni Pino yun, ini-interview. Sa ibang bansa nga, nagpalit sila. Ano ba yung sinasabi niya? Basta sa Southeast Asia rin eh. Yung dating Communist Party, nanalo na, naging Prime Minister pa. Nakilahok na lang sila sa legal. Mahirap pong makipagpisto kung hindi po seryoso sa pagkamit ng kapayapaan yung kausap. Di po ba? Okay. Wala pong problema sa pisto. Pero hanggang kailan yung tapos
Pag malakas na uli, laban na naman. Hindi ko po sinasabing wala pong perpektong gobyerno eh. Kaya lang kung gusto po ninyo talaga ng kapayapaan, 'di ba? Paloob na po kayo. Kapayapaan pala gusto niyo eh. Okay. At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.